Suportado ng mayorya ng mga Pilipino ang Transparency Initiative ng pamahalaan o ang pagsasapubliko ng mga ginagawang agresyon at pambubuli ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Batay sa survey na isinagawa ng Pulse Asia Research Incorporated mula Pebrero 27 hanggang Marso 2 ng 2026, tinanong ang 1,200 respondents sa buong bansa. Mayroon itong plus-minus 2.8% margin of error. Ipinapakita ng survey ang tatlong pangunahing trend sa opinyon ng publiko bago ang pag-host ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at sa East Asia Summit, Nobyembre ngayong taon. Unang tanong, kung dapat bang ipagpatuloy ng Pilipinas ang paglalabas ng impormasyon tungkol sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea kahit na ang bansa ay mag-host sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa 2026. 68% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat ipagpatuloy ng pamahalaan ang pagbubunyag ng mga coercive o mapanghamong aksyon ng China sa West Philippine Sea. 28% naman ang nagsabing hindi na ito dapat gawin, habang 4% ang undecided. Ayon kay Rear Admiral G. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, patunay ito na mulat at mas naiintindihan ng nakararaming Pilipino ang laban ng bansa sa pag-iit ng karapatan sa West Philippine Sea. Ito ay pagpapatunay ng ating mga kababayang Pilipino ay tumataas ng kanilang awareness, no? And that they really appreciate the effort of the National Task Force for the West Philippine Sea, and of course with the approval of President Marcos na meron talagang pangangailangan na pataasin ang kamalayan ng Pilipino at i-expose ang Chinese aggression. This is clear evidence ng overwhelming support ng ating mga kababayan at pag-intindi nila ng kahalagahan ng transparency efforts to counter Chinese aggression in the West Philippine Sea. Tinanong din ng mga Pilipino kung sinong world leader ang nais nilang bumisita sa Pilipinas sa pagdaraos ng ASEAN at East Asia Summit. Nanguna sa listahan si US President Donald Trump na nakakuha ng 59% ng suporta. Malayo naman ang ibang mga world leader na nabanggit sa survey gaya ni Russian President Vladimir Putin, Japan Prime Minister Sanae Takaichi, Australian Prime Minister Anthony Albanese, South Korean President Lee Jae-myung, pinakamababa naman si Chinese President Xi Jinping na may 3%. Samantala, tinanong din kung aling mga bansa o organisasyon ang pinakapinagkakatiwalaan ng mga Pilipino na katuwang ng Pilipinas sa pagdedepensa sa karapatan nito sa West Philippine Sea at pagtataguyod ng international law. Nanguna ang Estados Unidos na may 70% na nagtitiwala. Pangalawa naman ang Japan na may 46%, habang nakakuha ng 37% ang Australia, Canada na may 26%, ASEAN bilang organisasyon na may 24%. Sumunod ang South Korea, Russia, United Kingdom, Germany, Taiwan, France at India. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.